Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marhay na aga Luzon, maayong aga Visayas at mapiya ka Pipita, Mindanao. Umpisa na ng long weekend pero tila naging maulan ang salubong dito ng ilan nating mga kababayan. Halos walang tigil ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang tanong tuloy ng karamihan, hanggang kailan nga ba ito mararanasan? At habang nagpapainit ka ng tubig, panligo o kaya naman habang ine-enjoy mo ang masarap na kape, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Saturday morning, August 27, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Salubungin natin ang araw na ito ng may ngiti. Ang sunrise po natin 5:44 ng umaga at yung sunset naman 6:11 ng gabi. Sa punong ito, balikan lang muna natin itong naranasan nating weather condition itong mga nakalipas na araw sa pamamagitan nitong ating weekly weather recap. So ayon po dito sa ating recap ay naranasan po natin ang iba't ibang weather systems. Kabilang po dito ang low pressure area, nandyan din itong monsoon trough at naging dominante rin dito sa ating bansa itong ang hanging habagat o yung southwest monsoon na nagdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. At naranasan din natin itong epekto naman itong bagyong Dindo, pero hindi naman po direct effect yan, ano? Kumbaga indirect effect nito ay yung paghatak nito dito sa hanging habagat. Kaya naranasan nga po natin itong maulap at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. At bilang gabay sa ating lahat para sa araw na ito, ano nga ba ang inaasahan nating weather systems na makakaapekto sa ating bansa? Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Lori De La Cruz. Good morning, Miss Lori. Ano po bang update dito sa bagyong Dindo na ating binabantayan at kailan na ba ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga din sa iyo, Amor, at sa lahat pa ng ating mga kababayan. Pinaka-latest po dito sa binabantayan nating bagyong si Dindo, bahagya po itong humina at nag-accelerate po itong si Dindo at kanina nga po ay huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin umaabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso-bugso ng hangin umaabot pa po sa 185 kilometers per hour. Kaya katulad ng aking nasabi, kahit na bahagya itong humina ay nasa typhoon category pa rin po ito. Inaasahan po na ito'y tatahak sa direksyong east-northeast o silangang-hilagang-silangan sa bilis na 13 kilometers per hour. So mas bumilis po ito kaya't inaasahan po natin that by Saturday evening, so ngayong gabi po yun, ay tuluyan na po itong lalabas ng ating area of responsibility. Ayan, patuloy nating babantayan ang bagyong Dindo na inaasahan nga nating lalabas na ng Philippine boundary mamayang gabi kung mapanatili po nito ang kanyang movement. Kaya tutok lamang dito sa Panahon TV. At dahil po dyan, ano po bang inaasahan nating weather conditions sa mga susunod na oras? Naging maulan ang madaling araw sa ilang bahagi ng ating bansa, kabilang na dito yan sa Metro Manila. So magpapatuloy ba ito ngayon? Yes, maraming salamat sa iyong katanungan, Miss Amor. Actually, yung mga pag-ulan po na dulot ng habagat ay patuloy pa rin mararanasan dito sa Kamaynilaan. Kasama na po dyan ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Central Zone o yung gitnang Luzon, kasama na po ang Calabarzon at ang lalawigan ng Palawan. Pero po doon sa natitirang bahagi pa ng Luzon ay maaari po pa rin tayong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog, dulot pa rin po yan ng habagat. Dito naman po sa Kabisayaan at sa Mindanao ay makikita po natin generally fair weather po tayo dito, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog lalo na po sa dakong hapon at gabi. Kaya naman para sa mga lalabas ng bahay, huwag kakalimutang magdala ng jacket at ganoon din ang payong proteksyon yan sa posibleng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na maaari nating maranasan sa mga susunod na oras. At Miss Lori, dahil nabanggit nyo nga tungkol pa rin dito sa hanging habagat, ay meron pa ba itong epekto dito sa ating mga karagatan? Meron ba kayong nilabas na gale warning para sa araw na ito?
Good news naman po para sa ating mga kababayang mangingisda dahil allowed pa rin naman po silang pumalaot sa ngayong araw dahil pinapayagan pa rin sila ng Philippine Coast Guard. Subalit konting ingat lamang po sapagkat magiging maalon pa rin po kung minsan ang ating mga karagatan sa lahat po ng bahagi ng ating baybaying dagat. Although kung ang pag-uusapan po natin ay sa loob ng area of responsibility, yung North Philippine Shipping Zone po ay maging napakadelikado pa rin po puntahan ng mga kababayan nating pumapalaot dahil naroon pa rin po yung ating bagyo. At panghuling katanungan na lamang, ito'y katanungan mula sa Panahon TV follower na si Star Sky Ruiz. Ang tanong niya, kailan ba gaganda ang lagay ng panahon? Maraming salamat sa iyong katanungan, Ruiz. Actually, sa ngayon hanggang in the next 3 to 4 days ay inaasahan pa rin sa Kamaynilaan ay may mga pag-ulan pa rin po dulot ng habagat. Although yung intensity po nito ay hindi naman po inaasahan na katulad ngayong araw na actually nakataas po ang yellow rainfall warning natin. Pero po doon sa Ilocos region at gitnang Luzon, inaasahan pa rin natin that in the next 3 to 4 days ay medyo katamtaman hanggang sa malakas o sa kung minsan ay malakas pa rin ang mga pag-ulan na aasahan po natin. And iba yung paghahanda na lang ang ating gawin at katulad po ni Star Sky Ruiz, pwede rin kayong magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat Ms. Lori de la Cruz sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.